This is about the holiness of God. Ang kabanalan ng Diyos. And you know, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, kinakailangang mabalik-balikan po ito. Dahil ang sanlibutan ngayon, karamihan na ipinapakilala o na nagpapakilala sa Diyos ay ang Diyos na para bagang katulad nila na kung minsan nagkakamali at kung minsan hindi. And so, tulungan tayo ng Panginoon. We want to study this. Unang tanong, ano po ang nasa isipan po ninyo kung mapakinggan nyo na ang Diyos ay banal? Sinless, isa. Walang kasalanan. Tama. Ano naman ang nasa isipan ninyo na pag nang sinabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Maging banal ka dahil ako ay banal. Ako na tumawag sa iyo ay banal. Ano kaya ang ibig sabihin niyan in relation to us? Katulad ba ng Diyos na tayo ay sinless? Hindi na magkakasala? So, by the grace of the Lord, we will try to clarify these things. So we start reading, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal. Ni huwag kayo magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. For I am the Lord who brings you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. Sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang konteksto niyan, mga kapatid ko, ang Panginoon sa pamagitan ni Moses ay binibigyan nila ang mga Israelita, yung mga tunay na mga Hebrew Israelites na kinuha ng Panginoon mula doon sa pagkaalipin sa Ehipto upang dalhin sa lupain ng pangako. And on their way, papunta doon, nagbigay ang Panginoon ng instruction kung paano sila makikipaghalubilo o kaya kung paano sila mag-iingat na huwag silang makipaghalubilo sa mga pagano, sa mga hintil. At isa doon na ibinigay sa kanilang Panginoon, ang pangingilin sa mga pagkain. Alam niyo ang ibig sabihin ng pangingilin? May mga bagay na hindi sila kakainin at may mga bagay na pwede nilang kainin. So, ang tawag niyan, dietary laws kung sa kanila pa. Ito ang may mga kaliskis. Ito pwede nyo kainin sa mga isda. Itong mga hayop na kumakain ng damo at biak ang kanilang mga paa, pwede nyong kainin. Subalit, ang mga hayop na bagamat biak ang paa, pero hindi kumakain ng damo na maging source ng kanyang pagkain, katulad ng baboy, huwag nyong kakanin. At ang tawag dito, mga kapatid, maruruming mga pagkain. So, alam natin, pag magpatuloy ka mag-aral ng salita ng Panginoon, makikita mo na doon sa bagong tipan ay may sinasabi doon sa 1 Timothy chapter 4 na lahat ng nilikha ng Panginoon ay mabuti at walang anumang ipagbabawal sapagkat nalilinis ito sa pamagitan ng panalangin. 1 Timothy chapter 4, starting from verse 3 down. And then sa Acts chapter 10, doon si Pedro nang siya ay medyo nakatulog ng kunti, parang tawag diyan, he was in a trance. Okay? And then nakakita siya ng pananaw, a vision, na may isang kumot na bumababa na puno ng mga maruruming hayop na ipinagbabawal sa kanila bilang mga tunay na mga Hudyo. At napakinggan niya ang tinig na, sige, kumain ka. Pumatay ka at kumain ka. At 3 beses yun na nangyari. At nagtaka si Pedro kung bakit yun nangyari. Dahil every time na nagsasabi, ang sagot ni Pedro, Panginoon, kahit kailan, kahit nung bata pa ako, hindi kami kumain ng ganyan. Dahil iyan ay pinagbabawal, marumihan. Ang sagot ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong tawaging marumi.
At kung alam nyo ang konteksto niyan, maya-maya dumating ang sinugo ni Cornelio na mga tao papunta doon kay Pedro upang kausapin si Pedro para pumunta doon sa bahay ni Cornelio at magpahayag ng salita ng Diyos. Ang mga taong yun ay mga hintil, hindi mga Hudyo. At sa mga Hudyo, ang mga tunay na mga Hebrew Israelites, bawal sila makikain sa mga hindi mga tunay na mga Hudyo, meaning mga pagano, mga hintil. Subalit sa pagkakataong yaon, ipinaliwanag ng Panginoon na itong mga hintil na ito ay nasa plano rin ng Panginoon sa kaligtasan. That is the essence of that dietary laws. Okay, I'm trying to explain it kasi bagamat mayroong health benefits nga kung sundin mo ang dietary laws, pero hindi po na parang kasalanan per se ang kakain ka ng mga bagay na ipinagbabawal doon sa Leviticus chapter 11. But rather, nagpapaintindi yun ng significance ng separation. Ang kabanalan, ang primary na kahulugan ng kabanalan ay separate. Okay, that's the word separate. Katulad doon sa Leviticus, sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng pagkain ito na kinakain ng mga pagano. Okay? Pinapaintindi sa kanila na separado sila dapat. Iba ang kinakain nila sa kinakain ng mga pagano. So they are to separate. Nagsimula ito sa matagal lang salita na ang ibig sabihin to cut or to separate, putulin. Meaning, hiwalay. Okay? To cut. Now, gusto nating tingnan ito sa pagpapakahulugan patungkol sa Diyos at sa pagpapakahulugan tungkol sa tao. Para maintindihan natin yung sinasabi, be holy for I am holy. Ang kabanalan tungkol sa Diyos, holiness of God. Okay, defining the holiness of God. Una, nagpapaintindi po ito na ang Diyos ay talagang ang kanyang kabuuan ay wala siya ng kasalanan, free from sin and corruption. Iba siya kaysa mga nilikha. Ang nilikha ng Diyos, hindi po siya free from sin. Pangalawa, hindi po ang nilikha ng Diyos free from corruption. Anong ibig sabihin ng corruption? Hindi lang physical corruption, na ang lahat ng nilikha po ng Panginoon, ito ay may simula, bagamat ang kaluluwa ng tao at ang mga anghel, walang katapusan, pero may simula po sila. Hindi katulad ng Diyos, na ang Diyos ay walang pasimula at walang katapusan. Men, ikaw na tao, ako na tao. We have eternity, but we are not eternal as God. May pinagmulan po tayo. At dahil may pinagmulan po tayo, nilikha tayo ng Diyos, we are subject to corruption. Kahit na ang universe na ito, alam niyo, sabi ng salita ng Panginoon, ang buong universo balang araw ay susunugin ng Diyos. At kahit na ang mga tao, Christian man o hindi Christian, mananampalataya o hindi mananampalataya, tumatanda tayo. Tama po. Nakakaramdam tayo ng panghihina. At sa ayaw natin at sa gusto, itong katawan natin, mabubulok ito, subject to corruption. Tama? So hindi lang po ito physical corruption, kundi doon din sa tinatawag spiritual corruption. We are vulnerable. Vulnerable tayo sa corruption. Kaya nga pinapag-ingat tayo ng Panginoon dahil vulnerable. Ang ibig sabihin sa Tagalog ang vulnerable. Madali tayong tamaan din ng paging corrupt. Kaya nga ina-advise ng Panginoon, lalo na yung mga pastor, huwag magsasama, huwag magkakandidato sa politika. Huwag magpolitiko. Kay maya-maya, nakorrupt ka na. At pag nakorrupt ka na, nadala ka na ng pera, o ibo-broadcast ka na. Ito, ang yaman, bakit may ganito kang sasakyan na 12.5 million, ganon. Naintindihan niyo? That's why,
pinapag-ingat ng Panginoon because we are vulnerable. Meaning, hindi tayo immune dyan. Tatamaan tayo kung hindi tayo mag-iingat. Sabi pa nga ng isang quotation, only fools rush in where angels fear to tread. Mga buang lang daw na tao ang pupunta sa lugar na kahit na nga ang anghel, natatakot doon, baka sila magkasala. Okay? So, ito pang ibig sabihin, God is not capable to sin nor to commit any mistakes. Walang kapasidad ang Panginoon para gumawa ng kasalanan. So, pag sinabi natin, holiness of God, kabanalan ng Diyos, absolute holiness po yan, absolute perfection. Ang pangalawa, ang kanyang mga aksyon at ang kanyang ugali ay palaging nakalinya yan sa kung anong mabuti, kung anong totoo, at kung anong patas. Okay? Nakalinya yan. Hindi yan magdadivert, hindi yan liliko. Ang mga ugali ng Diyos, attitude, ugali, karakter ng Panginoon, nakalinya yan diyan sa what is good. Ang ibig sabihin, ang nangyayari sa iyo, ang nangyayari sa akin, at ang nangyayari sa libutang ito, bagamat hindi natin maintindihan, bakit ito ang mabuti o kaya ang taong inosente, pero iyon ang napahamak at ang mga taong mga sobra na ang sama, nagpapatuloy pa rin. Parang totoo yung masamang damo, mahirap patayin. Kung nakikita natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, mga kaibigan, huwag tayong mag-conclude na parang ang Diyos ay hindi mabuti. Bakit tinutulutan yan? So, ang ibig sabihin nito mga kapatid, morally and eternally perfect ang Diyos. Kung mayroon tayong tinatawag mores or mga standards, norms sa sanlibutang ito, ang Panginoon hindi kailanman kahit na anong standard yan. Siya mismo ang standard. Ang kanyang kabanalan mismo ang standard. So He is morally and eternally perfect. Kahit kailan, hindi ang Panginoon makagagawa ng against His person. Tingnan natin ito, ang explanation ng ang Diyos at ang kabanalan ng tao. Okay? Yun, ang circle na yun ay isa, God is absolutely holy. Absolute. Wala talaga kahit anong panahon na ang Diyos ay pwedeng magkasala o pwedeng magkamali. So, ang simple na pag-intindi niyan, God is not capable to sin. Ang tao ay relatively holy. Man and angels are relatively holy. Ano ang ibig sabihin? We should endure sound doctrine in these last days. Or else, mahahata ka ng mga paisi-isi lang. Ang mga anghel at ang tao, nang nilikha sila ng Panginoon, they are relatively holy. Ang ibig sabihin, binigyan sila ng capacity not to sin. Man and angels are capable not to sin. Okay, tanong, parehas ba ang not capable at saka ang capable not? Parehas? Ang not capable, wala talaga ng kahit anong insidente na pwede magkasala ang Diyos. Pero ang tao at ang mga anghel, capable not. Binigyan sila ng free will. Binigyan sila ng pagdidesisyon na kung gagamitin na yon ang kanilang pagdidesisyon na manatili sila, mag-abide sila sa Panginoon, mayroon sila ng kapasidad na hindi sila magkasala. O bakit nagkasala ang mga anghel? Bakit nagkasala ang tao, si Adan at si Eva? Dahil ginamit nila sa kamalian ang kanilang free will. Nagdesisyon sila na sumalungat sa Diyos. At alam natin ang istorya dyan. Dahil nga free will, hindi pwede pakialaman nyo ng Diyos dahil free will.
Ang magagawa ng Diyos is payagan sila. Ang tawag yan, permissive will. At ito mga kapatid, mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, nahulog sa kasalanan ang mga anghel dahil sa maling paggamit ng kanilang free will, ng kanilang libreng kalooban. Okay? Ganon din ang tao. Maaari nilang kainin doon ang lahat ng bunga ng kahoy dahil yun naman ang sabi ng Panginoon, pero wag nilang kakainin yung nasa gitna, the tree of the knowledge of good and evil. Pero nag-decide sila na ang bawal, yun ang kinain nila. Ang hindi bawal, hindi nila kinain. And so, yun ang pagbagsak ng tao. So, mayroon sila ng capacity, capable not to sin. Pero, hindi nga nila ginamit ang free will nila sa tama. Samantalang ang Diyos, not capable. Not capable. We will try to say, symbolical description of God's holiness. Bakit symbolical? Nobody can describe God. Okay? Sino makadescribe sa Diyos? Kahit ng mga anghel, hindi makadescribe sa Diyos. But there are symbolical na mga words na ginamit para ipaintindi ang kabanalan ng Diyos. So, primero, sinasabi, God is light. Ang Diyos ay liwanag na ang ibig ipakahulugan, He is unapproachable. Hindi mo kayang pwedeng lapitan katulad ng araw na yan. Okay? With about 10 million degrees Celsius. 10 million degrees Celsius. Kumukulong tubig nga. Kumukulong tubig. Pag bubuhusan ka ng kumukulong tubig, ano mangyari sa'yo? 100 degrees Celsius lang yon. Magkaka-blister ka. Ibig sabihin, masusunog ka. Di ba? That is 10 million, more than 10 million degrees Celsius. Ang init ng araw. Pwede kang lumapit at mabuhay doon? Pwede? Hindi. Unapproachable. Pag malapit at malapit at malapit ka na doon, tunaw ka. And this is the God of the Bible. Kung naalaala ninyo, doon sa Mount Sinai, nang si Moses, o na magpakita ang Panginoon kay Moses, sabi ng Panginoon, Moses, alisin mo yung sandalyas mo. Alisin mo yan. At huwag kang masyadong lumapit sa akin. Bakit? Dahil siya ay banal. At ang pagpapakita ng Panginoon doon, burning bush lang yun. Naglalagablab na kahoy. Hindi po yun ang essence ng Panginoon na nagpapaintindi sa atin. So, symbolical nga ito na ang Diyos ay liwanag. At grabe na kung lalapit ka, masusunog ka, matutunaw ka. Sabi ko na nga, as an example, ang araw. Of course, there is a verse, and ang sabi sa Psalms 84 verse 11, for the Lord God is a sun and shield. He will give grace and glory. He will not withhold any good thing to those who walk uprightly. Hindi po nagpapaintindihan na ang literal na araw na yan ay siya na mismo ang Diyos. Hindi po. Kundi pinapaintindi sa atin na para siyang araw. Hindi ka pwedeng lumapit. Unapproachable. Sabi pa nga ng salita ng Panginoon, no man hath seen God at any time. Anong nakita ni Jacob doon? Nasabi ni Jacob sa Genesis chapter 32, I have seen God face to face. Nakita ko ang Panginoon, mukhaan, umukha sa mukha, at hindi ako namatay. Ang tawag po doon, mga kapatid, makinig dinidiscuss ko po ang Christopanes. Dinidiscuss ko po ang Theopanes. Ang pagpapakita ng Diyos in a physical form. Yung nakita at naka-wrestlingan doon ni Jacob, hindi po yun ang essence ng Diyos. That is a Christopanes. Ang pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa lumang tipan sa pamagitan ng physical, tangible form. Dahil kung magpakita ang Diyos in His essence, sa esensya niya, kay Jacob, patay si Jacob. Tunaw si Jacob. Yan po ang ibig sabihin. Unapproachable. Hindi ka pwede lalapit. At itong mga talata, sige,
tingnan natin ang verse na ito. This is the message which we have heard from Him and declare to you that God is light, and in Him is no darkness at all. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So, hindi po ito literal na liwanag in a sense na para bagang ang nakikita natin, kahit na nga sa science, itong nakikita natin na liwanag is not true light, kundi a reflection from the dust particles na nakikita natin doon. Pero anong ibig kong sabihin? Na ang Diyos na gamit ng simbolo para ipaintindi ang kanyang kabanalan. Na ikaw, ako, hindi ka pwedeng makalapit doon. Pastor, ang mga anghel, paano ba yun? Hindi ba ang anghel nakakalapit? Basahin natin ito. Noong taong mamatay ang Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga sirapim. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanya. Ang tawag dito seraphim, sa plural, seraphim. Seraph is the singular. Hindi ito anghel. Iba ito sa anghel. Okay, iba rin ang cherubim. The cherub, iba man yon. Pero ito, ang seraphim, nakita ni Isaiah. And when the Bible say na nakita ni Isaiah ang Panginoon, tingnan mo sa John chapter 8, nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, ang ibig sabihin, it's still a theophanes or a Christophanes. Ngayon, makita nyo dito ng mga seraphim, sila po ang araw at gabi ay nagsasamba at umaawit sa trono ng Diyos doon. Araw at gabi. May 6 sila na pakpak. Bakit nakatakip o bakit tinatakpan nila ang kanilang mga mukha ng 2 pakpak? At bakit tinatakpan nila ang kanilang mga paa ng 2 nilang pakpak? At ang 2 o 1 set ay yun ang ginagamit nila paglipad. Alam nyo, kahit na nga sila perfecto, relatively perfect, relatively holy, sabi ko kanina, relatively holy, capable not to sin, hindi sila pwedeng tumingin direkta sa Panginoon. God is unapproachable. At bakit tinatakpan nila ang kanilang mga paa? Kahit na nga sila relatively holy, tinitingnan nila ang kanilang lakad that symbolizes the feet na hindi pa rin perfect. His ways or their ways are not perfect before God. And yun know, mga kapatid ko, kung ito ay maintindihan natin, then mawawala sa atin yon ang pag-aalibay, ang pagpapalusot na parang magaling tayo kaysa ibang mga tao. We are not. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Now, inulit din ito sa Book of Revelation. Maybe someday we can discuss that. Holy, holy. Seraphim din ang umaawit. At makikita nyo, ang ugali ng Panginoon o attribute ng Panginoon, ito lang po sa lahat ng mga attribute ng Panginoon katulad ng love, justice, God is jealous, God is merciful. Ang ugali lang na banal o kabanalan ang inulit-ulit 3 beses. Holy, 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 holy. Nagpapaintindi na ang lahat ng mga ugali ng Panginoon. Pag-ibig, halimbawa, that is a holy love. Banal na pag-ibig yan. Hindi ang pag-ibig na naintindihan ng mga tao sa ating kapanahunan ngayon. Na pag February 14, Love Day, kaya napupuno ang mga hotel ng mga nagsisipang ibig. Kahit na nga hindi nila misis, sinasama nila doon. Kaya ang kanilang pag-intindi sa pag-ibig, lust, L-U-S-T.
Hindi po yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay banal. Ang hustisya ng Diyos ay banal. Ang galit ng Diyos ay banal. It is a holy wrath. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Now, ito ang talata na paborito ng ating mga kaibigan, Iglesia ni Cristo. Isa sa mga paborito nilang talata. Para patunayan nila na si Kristo ay hindi Diyos. Nabasa ninyo dyan na si Kristo ay hindi Diyos? Wala. Ang nandyan, si Kristo ay tao. Bakit? Kasi po siya ay nagkatawang tao. Bago po man siya nagkatawang tao, kasama siya ng Diyos. Kasama siya ng Ama, kasama siya ng Banal na Espiritu. Maliwanag po ang pagpapakilala ng Biblia sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng Philippians chapter 2, paulit-ulit na sinasabi ko yun sa inyo, na ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay nasa forma ng Diyos. What is the form of God? Spirit. Hindi na iniisip na ang pakapantay sa Diyos ay parang bagay na hindi na pwedeng iwanan. Pantay siya sa Diyos. Pero hindi na inisip na ang pakapantay niya doon ay parang hindi na pwedeng iwanan. Nagpakababa siya at kumuha siya ng forma ng tao. Okay? So dalawa ang forma. Forma ng Diyos, forma ng tao. Kaya nga si Kristo ay Diyos na tunay at taong tunay. True God and true man. Yan ang mali ng mga tao na pinapakilala si Kristo, tao lang, hindi Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, unawain natin ito. Anong ibig sabihin nito? Mayroong Diyos na unapproachable. Hindi ka pwede lumapit doon. Makasalanan tayo kahit na nga ang anghel, ang mga seraphim, hindi makalapit doon. Ikaw makalapit? No way. Kahit nasa distansya pa lang pag-uusapan, ang Diyos ay nasa third heaven. Malayo pa kaysa pinakamalayong star, pinakamalayong galaxy. Malayo pa dyan ang Panginoon. Ang tirahan ng Panginoon. Ang tawag dyan, third heaven. Lagpas pa sa planetary heavens. So, kahit nasa distansya, hindi natin makapasok doon, makapunta doon. Kahit na anong galing ni Elon Musk, na mag-imbento ng kung ano mga spaceship para makapunta sa Mars, no way makapunta siya doon. Anong ibig kong sabihin? Unapproachable ang Diyos. Hindi mo pwedeng lapitan direkta. Pero ito, makinig ng maigi, ang Diyos, pwede siyang lumapit sa atin. Tama? So ang Diyos, para makalapit sa atin, kumuha ng forma ng tao. Bakit? Kasi kailangan ang tao at ang Diyos ay makapagsag-uli. They ought to be reconciled. Magkaaway kasi. Ang Diyos banal, ang tao makasalanan. So, God is angry at the wicked every day. So, hindi pwede na basta lang konsintihan ang kasalanan. So, kailangang magkaroon ng tagapamagitan. Makinig po ng maigi. Ang tagapamagitan, ang ibig sabihin yan, kung mayroon akong dalawang kaibigan na nag-away, si Pedro at si Juan, pwede akong mamagitan dahil kaibigan ko si Pedro, at the same time, kaibigan ko si Juan. Pwede ako lalapit kay Pedro at sabihin ko, Pedro, kahabagan mo naman si Juan. Makipag-reconcile ka na kay Juan. At pwede lalapit din ako kay Juan, Juan, alang-alang sa akin, masakit sa puso ko na parehas ko kayong kaibigan, nag-away kayo. So, makipag-reconcile ka kay Pedro. Ang tawag sa akin dyan, mediator. Okay? Tagapamagitan. Walang mediatrix na sinasabi ang Biblia. Imbento yan ng RC. Na si Mama Mary ay mediatrix. Wala. There is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. At pinaliwanag dito kung sino itong Kristo. Ito ang Kristo na ibinigay niya ang kanyang sarili
who gave Himself a ransom for all. Ibinigay niya ang kanyang sarili para maging pantubos sa iyo at pantubos sa akin. Siya ang hinatulan, siya ang nag-absorb ng puot ng Diyos para hindi katamaan. Kaya doon, nang nababayubay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, tumawag siya sa Ama, sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. He was acting as a mediator. And then lumapit naman siya sa tao. Sabi niya sa tao, come unto me, all ye who labor and are heavy laden, I will give you rest. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nabibigat ang lubha at napapagal, papahingahan ko kayo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Wow! Only God can say that. With the 7.5 or 7.8 billion people, pwede kang lumapit? Yes! Sa tunay at buhay na Diyos. Because He is everywhere. And si Christ, ganun po. So ngayon, madali lang ito intindihin, paulit-ulit yung sinabi ko sa inyo, ito ang kahulugan niyan. That is what Christ did on the cross. Ang kasalanan mo at ang kasalanan ko na ang kabayaran ay kamatayan, kailangang mabayaran. Hindi pwede ang Panginoon magpatawad ng kasalanan. Ang kasalanan ay hinahatulan. Ang pinapatawad ng Panginoon ay ang makasalanan. Kung magsisi at manampalataya sa Panginoon. Ang kasalanan hindi pinapatawad, hinahatulan yan. Ang makasalanan ang pinapatawad. Pero ang kondisyon, direkta ka lalapit dito sa tunay at buhay na Diyos na nagkatawang tao na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, na siyang nagbayad ng kasalanan mo at ng kasalanan ko. Dahil siya lang ang mediator between God and man. Siya lang ang tagapamagitan. Kaya hindi ka pwedeng lalapit kahit na kangino. Only Jesus saves. Pangalawang symbolic description of God's holiness, He is not only the God of truth, but He Himself is truth. Hindi lang po siya Diyos ng katotohanan, kundi siya mismo ay katotohanan. Hello? Siya mismo ay katotohanan. He cannot lie. Hindi siya pwedeng magsinungaling because intrinsic sa Kanya ang katotohanan. Ibig sabihin, against His nature. Okay? So basahin natin itong verse. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. A God of truth. Diyos ng katotohanan. At pagdating mo sa John 14:6, alam ko na alam ninyo yan, kakaya niyong i-recite yan, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but through me. Tingnan nyo, I am the way. Definite article, the way. Wala nang iba. Hindi ang ginamit, indefinite article, a way. Hindi po. Wala nang iba. The truth, wala nang iba na parihas sa Diyos na katotohanan. I am the way, the truth. Hindi siya yung mga simbolika lang sa lumang tipan. Hindi siya yung karnero lang. Ang karnero na yon ay simbolo ng darating na tagapagligtas, and that is Christ. No man, dahil siya lang ang mediator, hindi ka pwede lalapit sa kung sino pa man. Only Jesus saves. Mga kapatid, mga kaibigan, sabihin ko po sa inyo, ito ang dapat ulitin sa ating kapanahunan ngayon. Nakikinig ako kuminsan sa mga pastors na nagpipreach, karamihan, malungkot ako. I'm not saying na I'm better than them. I'm not. Ako na pinakamahina sa lahat. Pero nagigrieve ang puso ko when the person and the work of Christ hindi na-highlight. Kung hindi ipinapahayag ang glorious, ang kaluwalhatian, ang maluwalhating naganap doon sa krus ng Kalbaryo, na ang Diyos ay nagkatawang tao at binayaran ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Kaya siya lang ang mediator, tagapamagitan, na siya lang ang dapat mong lapitan. Pag mamiss mo yan,
you miss heaven, you will go to hell. Kahit na membro ka ng kung anumang relihiyon, kahit nang akala mo mabait ka, relatively holy ang tao. Hindi siya maging perfecto. And now, the demands of God's holiness. Ano ang hinihingi ng kabanalan ng Diyos sa iyo at sa akin kung tayo ay naligtas? Anong hinihingi? What God requires for us in accordance to His holiness. Okay? Anong hinihingi ng Panginoon? Meaning, okay, ikaw ito, ako ito. Sabi ng Panginoon, I am holy. Anong sabi? Be holy. Okay. It demands separation from sin of all who truly trust Him. Separation from sin. Parang katulad doon sa Book of Leviticus na huwag kang kakain yan, marumi yan, na nagpapaintindi, huwag kang kakain yan, kasalanan yan, marumi yan. It demands separation. Ang isang taong tunay na naligtas, pinananahanan ng banal na Espiritu, makinig ng maigi, hindi ka pwede magkonsente sa kasalanan sa buhay mo. You have to fight against sin by the grace of God, by the power of the Holy Spirit. Okay? Ang kasalanan po ay parang ahas, parang kobra. So, ang kasalanan ay sobra pa sa kobra. Tutuklawin ka niyan. Alam ba ninyo na may kapangyarihan ang kasalanan mag-alipin sa atin? Meaning, powerful siya. Sabi nga ng salita ng Panginoon, he who commits sin is a servant of sin. Tama? Ayaw mo, pero hinahata ka parang malaking kalabaw. Mayroong ano na dito? May preno. Yung salungasing na sinasabi. Bata lang na maliit ang humahatak sa kanya, yung malaking kalabaw hindi makaresist. Sunod yan siya. Di ba? Huwag mong sabihin na kaya mong labanan o kaya mong pigilan ang kasalanan sa pag-alipin sa'yo. Wala. Kaya tayong alipinin ng kasalanan. Pero ang sabi naman ng salita ng Panginoon, if the Son therefore shall set you free, you shall be free indeed. Di ba? Ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, si Jesus Christ, the second person of the triune God, nang mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po binayaran niya ang ating mga kasalanan. Hello, ulit-ulitin ko yan. Hindi lang po binayaran niya ang ating mga kasalanan. Pinatay niya ikaw at ako. Pinatay niya tayo. Ang ating datihang pagkatao ay namatay. Okay? Romans 6:6. Knowing this, dapat alam natin yon, that our old man, knowing this, that our old man is crucified with Christ, that the power of sin might have no dominion over you. Okay? Upang ang kapangyarihan ng kasalanan ay wag nang maging umanaig sa inyo. At alam ko na alam ninyo yan. Alam ko na alam yung Galatians 2:20. Alam natin yon. I am crucified with Christ. However I live, yet not I, but Christ lives in me. So anong ibig sabihin nito? Dahil linigtas ako ng Panginoon, dahil pinatay na niya ang datiha kong pagkatao, hindi ko na pwedeng sundin ang gusto ko. Tama? Dahil ang ako, patay na. Paulit-ulit na dapat banggitin natin. At I am telling you, mga kapatid, araw-araw po iyon na kilalanin natin na katotohanan. Araw-araw. So, when God say, it demands holiness, sabi ng Panginoon, hey, huwag kang magpapatuloy sa kasalanan dyan. Huwag kang magkukonsinti ng kasalanan mo dyan. Why? Kinig ng maigi. If you linger in sin, then sin will enslave you. Kung magtagal ka sa kasalanan, nakita niyo ang sabi ng Bible sa Proverbs, mayroong tinatawag cords of sin. Ito, lalagyan ko ng isang sinulid. Isang sinulid lang. Iikotan ko, nakaganyan ang kamay ko. Kaganyan ang kamay ko. Ang dalawa kong kamay, nakaganyan. Iikotan ko ng isang sinulid. Kaya kong tanggalin? Yes, isang sinulid lang yan. Pero kung hindi ko tatanggalin, sige lang, paikot lang ng paikot, paikot lang ng paikot, paikot ng paikot, thousands of sinulid na dyan, kaya kong tanggalin later. Hindi na.
nakulong na ako. At may mga Christian na inaalipin ng kasalanan because they don't want to break or to break that off. So do not linger in sin. Huwag kang magpahintay-hintay doon o magdilatar doon. Sin will enslave you. Sin will enslave me. So ang dapat sa kasalanan, tinatakbuhan. Hindi nilalapitan. For I am the Lord who brings you up out of the land of Egypt. Similar sa atin. Sila rin ay dating nasa alipin ni Paraon, alipin ng mga Egyptians. Di ba? Alala nyo yon? Inalis sila doon. Is it right na bumalik doon para magpaalipin ulit? Is it normal? Mayroong mga mixed multitude doon na nagmamarcha na sila pa sa doon. Tapos, pinapakain sila ng Panginoong mana. Nahuhulog lang every morning sa langit, mula sa langit. Pagkain nyo ng anghel. Binibigay sa kanila, libre. Pero murmur pa rin sila. Sabi, Moses, ito lang ba? Ito lang ba pagkain ito? Mabuti pa doon sa Ehipto. Mayroong bawang doon, mayroong sibuyas. Nakakabusog ang bawang. Ang sibuyas, nakakabusog. Pero masarap ang amoy, di ba? Sarap ang amoy. Masarap din ang lasa, basta maluto mabuti, di ba? Ang kasalanan ay ganun. Masarap amuyin. Masarap kainin. Pero rin nakakabusog. It will not satisfy your soul. So ito po ang kalagayan nila. Sabi ng Panginoon, hey, inalis ko na kayo doon sa pagkalipin. Maging banal kayo, maging separate kayo. Huwag na kayong babalik doon. Yan ang ibig sabihin nan. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Lahat ng paraan ng pamumuhay. Separate from. Hindi ito perfection. Hindi ito sinless perfection. Pero alam natin, hey, makinig. Sabi ko kanina, maganda, and I truly advise ng isang pastor, kahit na nga siguro mananampalataya, ay huwag papasok sa politika, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Dahil, ang problema doon sa politika, hindi lang na masama ang puso ng tao, kundi ang sistema masama. So the problem is not only in the heart, but in the system. Di ba? But I'm trying to tell you, mga kapatid, you will be polluted with that. Okay? Sistema yan eh. Parang makina na pag hindi ka ikot dyan, tatanggalin ka. Para kang isang pyesa na medyo kinakalawang na alisin ka dyan. Kaya nga, ang sabi ng iba, if you do not like the system, come out of the system. Yun ang ibig sabihin ng separation dyan. Okay? Do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness. Now, anong ibig sabihin unequally yoked? Sa Lumang Tipan, kinukote yan, ang kabayo at ang baka, huwag mong paararuhin ng sabayan silang dalawa. Meaning, yoke together eh. Mayroong ditong pamatok yung baka, mayroong pamatok din dito ang kabayo, tapos nag-aararo ka. Bakit? Mabilis yung kabayo. Ang baka, mahina. So, ang ibig sabihin yan, hindi yung pwede. Now, in-apply yan dito. Ang hindi tunay na mananampalataya, parang kabayo, naalala niyo si Balaam, yung sumakay sa kabayo at nangusap ang kabayo sa kanya. That's a picture of an unbeliever. And then, ang baka, picture ng believer. Huwag mong pagsamahin na. Meaning, huwag kang maglingkod kasama ng mga unbeliever at pupunta ka doon at kung anong pagsamba nila, sasamba ka doon, mag-usyoso ka. Nako mga kapatid, ngayong panahon, makinig kayo ng maigi at mag-ingat po kayo. May mga tao na nagsasabi, mga mananampalataya, dadalhin ka, kasama pa doon sa D-group. Tapos dadalhin ka doon, magkakapi kayo, kuno, pero siya iinom ng beer
at sasabihin sa iyo, hey, hindi naman masama ito. Huwag mo lang sabihin sa iba na ganito tayo, ha? Anong ibig sabihin yan? Ha? Kabayo. Ang ibig sabihin yan, he is a false prophet, deceiving people. Humiwalay ka diyan. Yan ang ibig sabihin. Hindi ko rin maintindihan. Makinig kayo ng maigi, ha? Hindi lang po tama na preaching ang dapat maintindihan mo at maintindihan ko. Alam ba ninyo na magaling sa doktrina si Satanas? Hindi lang po tama na doktrina. Ang doktrina ina-apply sa buhay. Di ba? Magtataka ako, sabihin ko sa inyo, ha? Parehas lang tayo doktrina. Bakit hihikayatin mong iba na dyan sa'yo? Anong tawag dyan? Wrong spirit. Hereby we know the spirit of truth and the spirit of error. Kasi dito sa amin, pwede lang, lalaki ka, pwede ka maganon-ganon, para kang babae. Aba, mga kapatid, ingatan po ninyo ang inyong sarili. Don't be defiled ng sanlibutang ito. Tingnan niyo ang masunod na verse. Therefore, come out from among them and be separate. Anong ibig sabihin ng come out? Figurative language or literal? Come out. Ito, ang mama ko, siya ang unang persecutor ko, baga, kinukontra niya ako. Sabi niya, nagbago akong reliyon. Sabi ko, hindi ako nagbagong reliyon, ayaw ko na sa reliyon. At ang nangyari, nagsimula na hinihipo na siya ng Panginoon dahil nakita niya ang anak niya na pasaway, natuto ng maghugas ng pinggan sa bahay. Tapos, sabi niya sa akin, pwede man ako magsimba dyan sa inyo? Sabi ko, wala namang problema. Pwede ka magsimba. Everybody, open po ito. Makinig ng salita ng Panginoon. Tapos, sabi niya, alas 9 kami noon, dito alas 9, nag-Bible study. Siya, nagsisimba siya sa Katoliko, early morning pa, early morning. Sabi niya, paggaling ko sa simbahan namin, pwede magsimba dyan sa inyo? Sabi ko, pwede. Pag hindi mo pa alam ang katotohanan, pwede, walang problema yon. Then, attend siya doon, pag alas 9 andyan. Later on, nakita ko, inaalis na niya yung mga baro niya na yung Sagrado Corazon de Jesus, yung maroon, at yung Sagrada de Familia, yung green. Inaalis na niya, binalagay na sa baol. Sabi ko, bakit? Ayaw ko nang gamitin yan. Tapos, inalis niya yung mga ribulto doon sa bahay. Hindi naman siya sinabihan. Inalis niya yung mga ribulto, nilagay niya sa gilid. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi naman yan tunay na Diyos. And then later on, sabi niya, ayaw ko nang pumunta doon. Pinagbawalan ko ba siya? Sinabihan ko ba siya? Alam ba niya itong verse? Hindi. May nangyari sa loob. May nangyari sa loob. Na kung kilala mo ang tunay at buhay na Diyos, ayaw mo sa peke. Tama. Come out from among them. Be separate. At yun ang nangyari sa mama ko. Sabi nila, dapa na Katoliko, hindi na maligtas, pero hindi. After 6 months, ang mama ko naligtas. Pinatawad ng Panginoon. So, ito pong sinasabi dito mga kapatid. Come out from among them. She did come out from that group na alam niya mali. Okay? And then of course, yun na po ang nangyari. Now, the demands of God's holiness, it demands worship, honor, and thanksgiving from all His creations. Humihingi ang Panginoon, siya lang ang dapat sambahin. Siya lang ang dapat parangalan. Siya lang ang dapat na purihin. Siya lang ang dapat na pasalamatan. May nagbigay sa iyo, pasalamatan mo yon. But ultimately, pasalamatan mo ang Diyos. Tama? Thank you, brother. Thank you, sister. Ginamit ka ng Diyos. Ultimately, doon ang pasalamat sa Panginoon. We read this verse. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi. Na nagsasabi, banal, 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 ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Okay, tingnan natin. 4 living creatures. Ilan ang pakpak? 6 wings. Katulad ng binasa natin kanina. At tapos, ano ang kanilang sinasabi? Banal, banal, banal. At sino ang kanilang sinasamba? Lord God Almighty, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos, ano ang description? Sino ba itong sinasamba niya?
who was, and is to come. Hello. Sino ba ito? That is Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. Okay? Sitting on the throne. Ang Panginoong Jesucristo, who was, and is, meaning siya ay Diyos, kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu, siya ay nagkatawang tao, and is to come. Sino bang darating para maghari sa libutan ito? And that is the Lord Jesus Christ. Sabi ka, paano yung Ama? Paano yung Banal na Espiritu? Hey, makinig. The fullness of Godhead bodily is in Christ. Colossians 2:9. Ang sabi ng Ama, pag lumapit ka sa anak, okay na siya. This is my beloved Son. Hear ye Him. Hindi ka maguguluhan diyan dahil nandyan sa Panginoong Jesucristo ang kapuspusan ng triune God. Colossians 2:9, Colossians 2:10, in Him we are complete. Anong ibig sabihin mga kapatid? Dito sinasamba nila ang Panginoon. At what are they doing? Ito pa po. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, who lives forever and ever. Anong ibinibigay nila? They give glory. Niluluwalhati nila ang Panginoon. Pinupuri nila ang Panginoon. Nagsasamba sila sa Panginoon. Nagpapasalamat sila sa Panginoon. Now, makinig ng maigi, application agad dito sa buhay natin, what does it mean to give honor? What does it mean to give honor? Kung papasok dito ang presidente ng Pilipinas, kasama niya ang kanyang bodyguard, tatanggapin natin ang bodyguard, papaisnakin natin, ang presidente wag nating patuloyin. Do we give him honor? Kasi binudul-budol niya ako. Oh, hindi naman yun. We still give him honor. Presidente siya. To give honor is to put him in the preeminence. Ibig sabihin, number one siya. Okay? Now, sa Diyos, yan ang ibig sabihin. Number one. And how do we express this? Anong sabi ng salita ng Panginoon? Proverbs 3:9 and 10. Honor the Lord with your substance and of the first fruits of your increase. At naintindihan nyo, ang sinasabi dito ng Panginoon, siya ang number one sa buhay mo, kaya ang material na bagay ay hindi iyon pigilan mo na parang hindi ka magbibigay ng ikapo. Now, I discuss about tithing doon sa Genesis chapter 14. Wala pa ng batas noon. Nandoon si Abraham nagbigay ng tithes kay Melchizedek. And you know, I am quite grieved when I learn kung may mga tao na hindi magbibigay ng ikapo. Now, I'm not saying na interesado ang Diyos sa pera. No. I am grieved because that is dishonoring God. Dishonoring God. Ang Diyos hindi interesado sa pera natin. Sarili na ang pag-aari. Sarili niya lahat. Sabi ng Panginoon, the cattle and the cattle fields, they are mine. Kung magugutom ako, hindi ako hihingi sa inyo. Okay? And you know, that is a reflection of the heart, mga kapatid ko. We must be grieved about that when God is dishonored. Kung minsan, akala natin okay lang mag-dishonor sa Diyos at hindi tayo matakot. No, matakot ka. If you dishonor the president, matakot ka. Mayroon siyang kapangyarihan na sipain ka, ikulong ka. And God is like that. Oh, more than that. Kaya nga sabi niya sa Malakay chapter 1, sabi na, if I am your father, where is my honor? Ha? Makinig kayo, kahit sa pamilya. Simple lang, yung tinatawag delegated honor. Sa isang pamilya, mayroong namumuno dyan. Kahit na hindi siya, makinig ha, dahil marami ng time na pinag-preach ko ito. Hindi ako mechanical preacher. Hindi ako mechanical. I preach from the heart. Kahit na nga unbeliever, sabi ng 1 Peter chapter 3, magpasakop ang babae sa asawa niyang lalaki. Kahit na unbeliever yung lalaki. Pero sa konteksto ng kalooban ng Panginoon. Lalo na ang mga believing Christians o believing fathers, ang mga asawa nila magpasakop. If you do not do that, you are dishonoring your husband and ultimately, you are dishonoring God. Kung minsan natin naintindihan ito, God demands honor. God demands worship. God demands thanksgiving.
na pagkagising natin, umaga pa lang, pasalamat tayo sa Panginoon. May hangin ang ating mga ilong. Kung nanalangin tayo at sinagot ng Panginoon at nandyan na, huwag mauna sana yung SM, Gaisano o kung ano. Ang mauna sana, Lord, salamat. Sinagot mong aking panalangin. Diba? Tandaan po ninyo yan. This is the God of the Bible. Okay? Ang sumunod, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things. Tingnan niyo ang word. And by your will, they exist and were created. Meron ba dito ng makasabi na nag-exist ka by your own? Meron ba dito makasabi ngayon na ako, may-ari ako. Mayroon ako ng pag-aari. Pag-aari mo talaga yan? Of course, sabi ng gobyerno, real estate owner ka. Pero hindi sabi ng Diyos, pinahiram lang yan ng Panginoon. Tama? And I'm trying to tell you mga kapatid, tayo ay pumunta sa libutang ito, wala tayong dala. Aalis tayo sa libutang ito, wala tayong dala. Ang puso natin, dapat yan ay puno ng paghanga, pagpapasalamat, pagsamba sa tunay at buhay na Diyos na nagligtas po sa atin. Tulungan po tayo ng Panginoon. We are in the last days. Huwag kayong sasama doon sa mga the love of many shall wax cold. Yung kumupas na, tumabang na ang pag-ibig. Wala na yung pag-ibig sa Panginoon na naglalagablab na pag-ibig. Mayroon na silang iniibig na iba. Huwag kayong magpadaya. Tulungan po tayo ng Panginoon. Tayo po ito.